Bakit nga ba dapat natanggalin sa Gilas Pilipinas si CJ Perez sa roster? May mga nagsasabi na hindi effective si CJ Perez sa Gilas dahil hindi tumutugma ang natural niyang playstyle sa system ng national team. Sa PBA, siya ang primary scorer at may hawak ng bola ng mas madalas. Ngunit sa Gilas, mas structured at mas disciplined ang offensive sets. Dahil dito, nababawasan ang opportunities niya para mag-execute ng isolation plays na forte niya. Kapag hindi siya nabibigyan ng tamang role, bumababa ang impact niya. At ito ang dahilan kung bakit nagmumukhang hindi siya comfortable sa sistema. May concerns tungkol sa decision-making niya sa FIBA play. Sa international level, mas mabilis ang depensa at mas mahigpit ang spacing requirements. Kapag nagmadali siya sa drives o pilit ang tira, nagre-resulta ito sa turnovers o wasted possessions. Mas kailangan ng Gilas ang ball movement at discipline para makabutas ng zone at switch-heavy defenses. Kapag hindi tugma ang decisions niya sa required pace, bumababa ang value niya sa court. Kaya may nagsasabi na dapat mas assertive pero mas controlled ang approach niya. May issues din sa defensive consistency ni Perez kapag nasa FIBA setting. Sa local league, kaya niyang mag-steal dahil sa instincts at athleticism, pero mas advanced ang reads ng international opponents. Pag na-late siya sa rotations, nagkakaroon ng opening sa depensa ng Gilas. Mas malalaki at mas physical din ang kalaban, kaya mas kailangan ng solid positional defense kaysa risk-heavy style. Kapag hindi siya nakaka-adapt dito, nagiging target siya ng mismatches. At ito ang nakikita ng ilang fans na weakness niya sa Gilas. Sinasabi rin ng iba na redundant ang skillset niya sa mga kasama sa roster. Kapag marami ng slasher o ball-dominant players, nawawalan siya ng lugar para mag-excel. Mas pinipili ng coaches ang show-outers o mas natural na facilitators para sa spacing. Dahil dito, mas kaunti ang minutes niya at mas kaunti ring chances para makababae ng magandang output. Kapag hindi nabibigyan ng tamang role, kahit magaling, magmumukhang hindi effective. At dito nanggagaling ang argument ng ilan na baka hindi bagay ang fit niya sa Gilas rotation. Ang dahilan kung bakit may nagsasabing hindi dapat isama si CJ Perez ay hindi dahil hindi siya magaling, kundi dahil fit and system-based ang national team basketball. Hindi lahat ng superstar sa local league ay automatic na high-impact player sa international play. Minsan ang kailangan ng Gilas ay complementary skills, hindi individual scoring. Kapag hindi tumutugma ang playstyle sa system, bumababa ang effectiveness kahit gaano kagaling ang player. Kaya lumalabas ang narrative na hindi bagay si Perez sa Gilas gameplay. At hanggang hindi nabibigyan ng clarong role, mananatiling tanong ang contribution niya sa national team. May nagsasabi ring hindi sapat ang off-ball movement ni CJ Perez sa international play. Dahil mas madalas siyang primary attacker sa PBA, hindi siya sanay gumalaw ng walang bola ng extended periods. Sa FIBA game, critical ang off-ball cuts, relocations, at discipline sa spacing. Kapag hindi siya consistent dito, nagiging static ang offense kapag wala sa kanyang possession ng bola. Dahil dito, minsan nagiging predictable ang flow ng team. At ito ay naglalagay sa kanya sa sitwasyong hindi niya naabot ang full effectiveness niya. Sa kasalukuyang takbo ng Gilas Pilipinas ngayong 2025, may ilang fans na naniniwalang dapat ng palitan si CJ Perez at bigyan ng mas malaking papel si Juan Gomez Delano. Nakikita nila na mas akma ang presyo at estilo ng laro ni Juan sa pangangailangan ng koponan. Sa kanyang bilis at decision-making, naiiba ang dinamakan na naibibigay niya sa court. Marami ring naniniwala na mas consistent ang kanyang off-ball movement kumpara kay Perez. Dahil dito, mas nagkakaroon ng spacing at mas nagiging maayos ang daloy ng opensa. Bagamat may karanasan at scoring ability si CJ, may pananaw na mas kailangan ng Gilas ang isang playmaker na gaya ni Juan. Dahil dito, patuloy ang diskusyon kung panahon na bang magbago ng direksyon ng coaching staff. Gayunpaman, hindi maikakailang malaki rin ang naiambag ni CJ Perez sa Gilas sa mga nakaraang laban. May explosiveness siya na mahirap pantayan, lalo na sa mga fast break at isolation situations. Subalit para sa ilang taga-suporta, mas sustainable ang laro ni Juan para sa long-term system ng national team. Naniniwala silang mas team-oriented ang approach ni Juan, kaya mas nagiging balanced ang kabuoang galaw ng koponan. Dagdag pa rito, mas nakikita nila ang potensyal ni Juan na maging mas stable na play initiator sa mga crucial games. Sa paglipas ng panahon, lumalakas ang panawagang subukan ng bagong kombinasyon sa lineup. Sa huli, nasa coaching staff pa rin ang desisyon, ngunit malinaw na buhay ang debate tungkol sa posibleng pagpapalit.